When I'm watching the short film sa big screen, parang hindi ko nakikilala yung sarili ko. Sobrang magical. Yung Filipiniana, yun yung first time ko na hindi ko nakilala yung sarili ko. Hi, I'm Jor Balagoto and this is Vogue Spotlight. Bata pa lang ako, alam ko nang ito talaga yung gusto kong gawin. Hindi ko na outgrew yung bahay-bahayan phase, ganyan. So, nadala ko siya up until now. Kinikwento nga lagi nung nanay ko na meron daw akong ginagawa na nagtititsa-titseran, tapos yung mga stuffed toys ko, may mga names, tas names ng mga kapitbahay namin. So, nakikitaan niya na daw ako even before pa na performing talaga yung gusto kong gawin. Well, ako talaga, naka-base talaga ako sa script. Doon talaga ako umiikot lagi. Kine-create ko yung character na loyal pa rin sa kung ano yung sinet ng script. Tapos, mas doon talaga ako nagiging technical or in-intellectualize ko yung script kapag nasa preparation ako. But, ang pinaka-ginagawa ko talaga when I'm nasa shooting na, dinadrop ko lahat ng preparation. And I just stay present, stay in the moment, tapos nakikinig lang ako sa director. Yun yung best way in capturing yung rawness na hindi talaga siya mechanical at hindi siya inaral masyado. Nagiging intellectual kapag sa preparation, but when I'm doing the acting or doing the work, para lang akong bata. Ayun nga yung sobrang gustong-gusto ko sa acting kasi kapag umaarte ako, para akong bumabalik sa sarili ko. Sobrang present lang ako, na which is yun yung gustong-gusto ko talaga sa pag-arte. When we did the Filipiniana full length, ang galing kasi feeling ko na familiarize na din yung katawan ko kasi same people lang din yung mga naka-work ko, same director, same DOP. So, parang muscle memory na siya. Ang sabi ng director ko nun is malaki daw yung yung pagbabago ko bilang aktor. Mas outspoken ako ngayon. Mas nagkakaroon ako ng agency talaga now and voice para sabihin ko ano yung tingin ko na makakatulong dun sa character. So, the whole time kasi, I'm stoic. Wala kang makikita sa akin na any emotions at all. Tapos biglang lumapit siya sa akin. Tapos sinabi niya sa akin, Bel, I want you to think about dun sa nangyari sa sequence before this one. Na which is yung sequence na yun is so heavy. Tapos sabi niya, lunukin mo yan. Don't show it to me. Tapos sobrang hirap i-hold nung emotion na yun. Nafe-feel ko yun lagi na okay, artista na ako. Kapag yun, nag-aaral ako ng script kasi talagang nire-recognize ko yung responsibility ko na bilang artista or bilang aktor na kailangan kong aralin as honestly as possible yung character at para i-bring out yung truth nila. Yun yung mga times na nare-realize ko talaga na okay, artista ako, ito yung trabaho ko, ito yung responsibility ko. Ako talaga, when I'm thinking about home, ang naisip ko talaga is food. Home for me is someone na pag umuwi ka, may pagkain kang mauuwian at taong maghahain for you. Unlike now na I'm living alone, like ikaw magluluto ng sarili mong food. So it is something lagi kong mamimiss about Ilocos and about my home. Ito yung gusto kong sinasabi lagi sa mga actor. Observe life, watch life. Panoorin nyo yung mga taong nakapalibot sa inyo. Aralin nyo yung mga pinagdadaanan nila. Makinig kayo, magtanong kayo, panoorin nyo yung mga kapwa natin Pilipino. Kasi feeling ko enough na yung mga kwento nila para maging matapang tayo
na ilahad kung ano yung katotohanan or ipaglaban yung mga rights natin bilang mga Pilipino. That's it! Thank you, Vogue Philippines. That's a wrap. It's a wrap.